So kung matagal na kayong subscriber sa channel natin, alam nyo na ito yung super weakness ko sa lahat ng bagay. Pagal! Tignan mo naman yan, boy! Kunwari boy, nakaupo ka dito pa. Bang! Shit! Tangina, sobrang nagagandahan talaga ako sa moonroof, boys. Hindi ko alam bakit kasi what is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. And kung naalala nyo boys, ito yung ating shoot last vlog, yung ating Honda Civic SIR. Ito, nasa likod natin. Nakwento ko na sa inyo boys, bakit naging Osama na yung pangalan na ito. Dahil siya yung pang balagbagan natin, maingin na sasakyan. Ngayon naman, ang i-vlog natin is yung Honda Jazz natin, no? So nakita nyo last vlog. And kikwento ko rin pala boys, ano nangyari kay Barak? Bakit ko binenta si Barak? Ano naging problema sa kanya? Kasi for sure, sobrang dami nagtatanong sa inyo boys na kung ano ba talagang totoong rason kung bakit natin binenta si Barak yung ating SIR, no? Comment down below, ano yung mas magandang ilagay na mags dito? Itong Calchapi, ayan pang Calchapi, or yung SA3R. Ganda, tingin nyo boys! Tingin nyo, bagay ba ang SA3R na mga tri-spoke na to para kay Osama? O okay na tong Calchapi natin, di ba? Boys, again, tingnan mo yung tindig ng tingnan mo yung side view nito. Boy, ito talaga yung zero alo, no? Bang! Grabe ba? Uy! Sheesh! Anyway boys, ngayong vlog sisimulan ko ipakita sa inyo. Medyo matagal na sa akin tong Jazz. Mga 2-3 weeks na sa akin tong Jazz. And hindi ko na na-shoot kasi yung mga panahon na nakuha ko to boys, hindi pa ako masyado nakakapaglakad. And ngayon medyo fully recovered na tayo boys. Unti-unti na lang, makakatakbo na tayo ulit. Papakita ko na sa inyo si Gasol boys, no? Bakit pala Gasol? Para sa magtatanong kasi kulay Gasol. Kulay niya. Ayoko naman maging Gasol yung pangalan niya kasi mukhang tanga yun. So Gasol na lang. Pau Gasol. Dito muna to si Osama. So labas tayo boys. At simulan natin ang ating vlog. Ayan yung Jaspar, oh. Ito yung Jaspar. Sheesh! Pogi, no? Papakita ko sa inyo lahat ng pinagagawa natin dito sa Jazz na to mamaya. And kung bakit nakatin to, punta tayo ng UP. Tara! Okay boys, nandito na tayo ngayon sa UP, kung saan ipapakita ko sa inyo, share ko sa inyo boys, yung ating panibagong project car. So ito yung ating panibagong project car boys, isa siyang 2014 Honda Jazz, no? Hindi ko na actually napalinis boys. So medyo maalikabok kasi boys no? Nag-uulan-ulan kasi, so hindi ko na muna pinaka-car wash. Dahil pag nagpa-car wash ako po siya, uulan. Hindi na matutuloy yung review natin na to. So anyway boys, share ko sa inyo ano yung mga strengths nitong sasakyan na to. Bakit ito yung napili kong iswap kay Barak. Tapos mamaya rin boys, i-share ko sa inyo kung paano yung naging deal namin kay Barak dito. Okay? So simulan muna natin boys kung bakit ito yung napili kong sasakyan. Tagal ko na talagang pangarap na magkaroon ng Honda Jazz, no? So siguro sa mga previous vlogs nasasabi ko yan, na gusto ko rin talaga ng Honda Jazz, no? Kasi kung boys, kung makikita nyo yung tindig ng side view na ito, kasi pare, opang hatchback no? Alam nyo boys, mahilig din ako sa EG hatch. Kaso masyado mahal ng EG hatch. Tapos sobrang mahirap maghanap ng sariwang EG hatch. So doon lang tayo sa modelong sasakyan, okay? Ang nagustuhan ko dito sa Honda Jazz, yung pagbili ng mga pyesa, no? So actually boys, hindi nyo maitatanong, kunwari itong chin na to, parang 3K lang yung chin na yan Tapos yung headlight, para mapakinis mo ng ganito yung headlight boys. Kasi nakuha ko pala tong headlight na to, medyo kulay ipin na siya, no? Madilaw na. So nagpalit ako ng headlight ng ganito boys, parang inabot lang ako ng mga 3K, 4K, tindig na agad yung headlight mo, no? Tapos pinapalitan lang dito boys, actually yung lens lang, yung lens cover. Kumpara kasi sa SIR, dun kay Barak, palit tayo, parang 25K binili natin dun sa headlight no? Lugi agad, di ba? Pero sa Honda Jazz boys, malaking tindig talaga kapag nagpalit ng headlight. No? Tingnan mo, di ba? Malinis na agad yung mata niya, no? Nung nakuha ko pala to boys, hindi ganito yung itsura nito. So wala tong chin, wala yung chin, madilaw yung headlight nito. Tapos iba rin yung mags nito boys, naka RE30 na bronze. So pinalitan ko rin ng Rega Master. Tapos 16s din naman na siya dati, pero iba yung kulay niyan, no? Color bronze yan. Tapos naka-tint din to dati boys pero yung tint nito parang dito violet, dito medyo black na, dito super black, hindi mo maintindihan yung tint. Pinatint natin to. Nakamugen siya na side mirror covers, so panalo na rin. Tapos nung nakuha ko to boys, wala siyang mga visors, no? Pinaglagyan ko ng visors kasi yung visors nito, kunwari wala to boys, makikita nyo rito yung parang blue. So medyo kadiri tignan. So syempre bumili tayo ng visors, tsaka syempre para mas kompleto rin yung itsura ng sasakyan. Isa pang nilagay ko dito sa sasakyan na to boys is yung kanyang mga door handles. So makikita nyo yung mga door handles na to.
chrome type shit yan. Dati boys, color blue lang yan. So nilagyan ko yan para syempre tumerno sa mga garnish natin dun sa harapan. Ito. So actually boys, sa Jazz pala marami siyang mga variants. May Mugen, may GE8, marami, may mga chop suey concept. Hindi ko alam actually boys ano yung tawag sa kanila. May hybrid, madami boys. May Mugen, hindi ko kabisado dahil bago pa lang tayo sa Jazz World. Kinakapapa natin. Tsaka ayoko rin masyado gastosan tong Jazz na to boys, kasi ito yung pan daily car natin. Yung grill na to boys, hindi ito yung original na grill ng Jazz na local, no? So pinalitan na rin siya dati ng owner. Hindi ko rin alam anong tawag sa sa grill na to. So comment down below kung alam nyo anong tawag dyan boys. Sabi ng friend ko si Paolo, shoutout sa kanya, medyo halo-halo daw yung concept nitong sasakyan na to. Pero ayoko nang alamin kasi pag nalaman ko po siya, iba back to ko na naman, original lahat. So mangyayari magagastos na naman, diba? So para sa akin, okay na muna yan. Kung ano yung nakikita ko, maganda na siya sa mata ko. Wala siyang chin dati, binilang ko lang ng Takairos na chin. So bumili ako parang 3K, 3.5. May chin na siya boys, pang. Diba? Mas maganda naman talaga pag may chin para sa akin Tapos, ayun pala no, itong mga ganito, nakalimutan ko na tawag dito boys pero ano nga ba tawag dito sa door sash? Ayan, door sash. Yan, pati ito. Faded na yun dati. Pinaintan lang namin ulit ng glossy black, no, para medyo mas pumantay yung kulay niya. Originally boys, ito as in faded na talaga. Yung tipong ang sarap pahira ng Magic Gatas. Yeah, pero ayoko kasi nagpapahid ng gano'n kasi over time, punas ka ng punas, diba? Magasto. So ako, pininturahan na lang namin yan. So ayan, matinding jaryuhan yan boys kasi ayoko na mag-aangging sa sasakyan natin. So ayan ang gilagay ko nyan. Tapos again, sa mugs boys, ayan, nagpalit tayo ng mugs. Dati naka 205/45 na 16 siya na gulong. So para sa akin, never ako talaga naging fan ng 45 series na gulong kasi medyo manipis yan. Ako talaga 55 lang ako. 50 medyo ayoko na, pero 55 talaga yung target. So makikita nyo boys, ito yung tindig ng 205/50 na 16s na gulong. Again boys, hindi ako yung nagpaint ng yellow na yan. Medyo kadiri yung yellow na yan, pero nandyan na yan. So nakakatamad burahin, diba? Mas gusto ko sana kung silver lang para medyo low key. Kasi wala namang calipers na stock lang. Kinulayan mo parang tangay, no? Diba? Yan boys, so bang! 1.5 version pala na ito boys. Naka disc brake na rin yung likod. So good plus yan. Dahil hindi na natin kailangan magpa-convert. Diba? Dito naman sa likod boys. Actually boys, kung ikukumpara natin to sa pinanggalingan niya si Barak, wala sa kalingkingan ng paint level to ni Barak eh. As in, sobrang pangit ang pintura nito boys. Ayan, kung makikita nyo dito, sobrang balatsuha. Ayun boys, oh, diba? Tsaka marami siyang points boys na tinouch upan ko na lang. Kasi iba yung kulay niya boys. Dating orig color pala na ito boys is color red, no? So tinouch upan lang namin para mag-isa yung kulay. Pero makikita nyo dito, bako-bako, di ba? Kasi tinouch upan lang namin ng nagpatimpla lang ako ng ganitong color, tinouch upan lang namin yan. So medyo yung paint condition na to boys, sobrang pangit talaga kung kukumpara mo sa ibang sasakyan natin. Pero pinalagan ko to boys dahil gusto ko lang ng Jazz. And baka may share ko sa inyo bakit pinalagan ko to, kahit alam kong talong-talo ako dito sa trade na to. Dito naman sa likod boys is naka taillights na din siya na clear. So hindi ko rin actually boys alam kung para saan tong taillight na ganito. Ang alam ko lang boys is ang pogi niya tignan, di ba? Ayoko na actually masyado alamin boys yung mga dahil mapapagastos ako eh. Nakuha ko to, naka wipers pa siya. So bumili ako sa online ng wiper delete. So ito na yung kanyang itsura boys. Nung una, originally, mas parang sabi ko, ayoko alisin yung wiper kasi baka if ever magagamit ko. Diba? Pero halos lahat kasi nakikita kong Jazz na ganitong setup, naka wiper delete. So inalis ko na lang niyo sa akin, diba? Pero I think mas malinis naman talaga siya. Ayan, naka spoilers na rin ito boys nung nakuha ko. Kung nakakita kayo ng Jazz na walang spoilers, ang pangit niya tignan boys, parang kalbo na ewan. So buti lang naka spoilers na to nung nakuha natin. Sobrang ganda lang talaga boys ng side profile ng Honda Jazz. Ayun, diba? Papakita ko sa inyo yung nag-iisang rason kung bakit pinili ko tong sasakyan na to para i-trade kay Barak. So kung matagal na kayong subscriber sa channel natin, alam nyo na ito yung super weakness ko sa lahat ng bagay. Pagal! Tignan mo naman yan boy! Damn! Ito ang nag-iisang rason kung bakit pinili ko tong sasakyan na to i-swap kay Barak, diba? Actually boys, ang Jazz is wala naman talagang special. Para sa akin wala naman special tong Jazz na to para sa akin. Until na-discover ko na yung mga Jazz meron palang mga ganito, panoramic roof. So ito boys, hindi lang siya hanggang driver side. So ito kasi yung panel ng driver side, diba? Pero ito boys, umaabot hanggang likod. Damn!
Alam mo, kahit sobrang init na dito sa Maynila, putya palagi nakabukas yan, tol. Pero mas okay sana kung nabubuksan at least yung half. Pero wala. Ito na talaga siya, boys, di ba? Pero kunwari wala to, hindi ko swap si Barak dito kasi sobrang layo talaga ng pintura. Pero anyway, boys, dito sa interior wise tayo, mga upgrades na ginawa ko dito, personally wala naman. Naglagay lang ako ng OBD2 gauge. So, yun lang naman, no? Pasensya na, boys, medyo makalat sa ano natin, sa sasakyan kasi ito talaga yung literal na daily car kong ginagamit, no? Anyway, boys, dito sa interior ni Gasol, meron na siyang Android TV or Android screen kung tawagin nila. Ang stock kasi, boys, is hindi nakaganito, no? So, buti na lang nung nakuha ko to, nakaganito na siya. Tapos dito, boys, dito ako na-amaze kasi usually sa mga nakikita kong mga Jazz, faded na yung ganito nila. Pero ito, hindi ko alam paano nangyaring naging painted siya. Hindi, feel ko hindi ito yung original na color, boys. Kasi makikita mo iba yung tonado, di ba? Pero maganda naman na, di ba? Tapos, ayan, binilihan ko pala to ng mga deep dish mattings. So ako, very fan talaga akong deep dish mattings, boys. Kung makikita nyo, basa, oh. Di ba? Paano nangyari yan? Ang mga pinalitan dito, ang alam ko, is nagpalit to ng shift knob. So kung makikita nyo, I think nagpalit ng shift knob to kasi ito orange stitch na. So hindi ko alam pong anong concept to. Tapos pinalitan na rin dati ng owner ng carbon na shift plate. Tapos dito rin nagpalit din siya ng steering wheel. So kung makikita nyo, orange na rin. Tsaka ang alam ko, boys, yung steering wheel ng normal na Jazz, yung local, wala siyang paddle. May paddle shifter siya, pero wala siyang mga pindutan dito. Tulad nito, ayun, oh. Parang hanggang likod meron, oh. Pang! Pati dito, boy. Kahit di ko na alam pa saan to ginagamit, ang ganda niya tignan. Tapos, nakakatawa, boys, dahil itong steering wheel na to, paminsan gumagana yung paglipat ng music. Pag taas ng volume, minsan ayaw niya. Tapos dito, boys, nagpalit na rin pala siya ng gauge, no? Kasi RS gauge na to, boys. So, kung makikita natin, ayun, boys, ang normal na gauge ng Jazz hindi umiilaw. Parang makikita nyo lang outline, pero yung mismong orange, hindi nyo makikita. So, nagpalit na rin siya ng RS gauge. For sure sa mga Jazz boys natin. Para sa mga naka-Jazz pala, suggest ko sa inyo, boys, kuha rin kayo ng gauge na ganito, boys. Kasi, ito mumurahin lang to, parang wala pang 1,000 pesos to. Pero ito kasi, boys, nakikita ko yung engine coolant temp, oil temp, yung trip ko for the day. For the start pala, voltmeter, may clock din, tachometer. Ako kasi, boys, alam niyo naman, ako sanay talaga ako sa 90s car na may temp gauge. Dito kasi wala, boys, no? Ang may ilaw lang po siya, ayan, lobat sa lakas sa gas. Kapag mag-overheat ka na, bigla na lang iilaw yung H. Wala ka na magagawa, par. 'Di ba? So ako naglagay ako dito, and boys, 84 nakalagay. So kapag cruising, mga 85 to 95 lang siya tumatakbo. So pag medyo nag 100 na po siya, kinakabahan na ako. Maganda lang rin na may ganito. Tapos actually, boys, itong OB dito na to, marami siyang options, no? So pili ka ng options mo na kung anong gusto mo, ibang style. Ayun, boys, oh. Sobrang daming style nito. Pero ako yung ginagamit ko talaga, yung kaninang setting lang. Kasi kumpleto yun ng details na kailangan ko. So luckily, pagdating dito sa Jazz, boys, nakuha ko ito malamig na may aircon. Wala namang delay sa shifting. Nangyari pala, boys, isa dito is nagbiblink yung D ko. So nagpa throttle body cleaning, ATF, tsaka ano pag ginawa ko? Tune up ng tappets, no? Pero kasi yung gumawa nun is nila, pinressure wash nila ng kerosene. Tapos parang tinamaan yung pressure switch. Buti na lang, nakabili rin ako ng pressure switch sa kanila. Parang 3,000 pesos lang ata yan, o 3,500. Sinut yun, okay na ulit, diba? Ayun na, hindi na ulit siya nagpiplink. Akala ko matipid sa gas itong Honda Jazz na to, por tangina, hindi pala. Isa rin pala to sa mga notorious sa gas. Anyway, boys, pag-usapan natin yan mamaya. Tour ko muna kayo sa sasakyan natin ngayon. Makikita nyo yung driver side, boys. Kapag bubuksan mo yung driver side kasi, sobrang laki ng pinto, diba? Parang laki ng entrance mo, eh. Dito kasi sa likod, boys, medyo mahirap. Ayun, no? Parang ito na yung max niya. Ayan, ito lang yung max niya. Diba? So medyo mahirap sumakay dito sa likod. Kaya hindi ako sumasakay dito. Anyway, dito sa likod, boys, pakita ko na lang rin sa inyo yung feature dito. Pasensya na, boys, makalat talaga. Daily car talaga, literal. Meron siyang feature na nabababa to. So for sure, alam nyo na yan. Pinakabitin ko pala ng category 7 na amplifier. So syempre may onting sound trip tayo dito sa likod. Anyway, boys, kapag magkakarga kayo ng gamit, ako madalas kong gamitin talaga to. Kinakargaan ko to ng mugs, ng mga pipes, mga sidings, tambucho, kahit ano, kinakargaan ko tong Jazz na to. Kasi yun talaga yung role niya sa buhay natin ngayon. So pwede rin ganyan, may option kang ganyan. So may option kang ganun.
balik mo to, tapos may levels din pala siya boys, no? May 1, tsaka may 2. Ayan, mas nakahiga ng on. Tapos mayroon ka pang isang option na itataas mo naman to. Bam. Tapos ibaba mo lang to. Ayan na, nakalock na siya, di ba? Tapos may hidden compartment shit dito. Ito nakakatawa, ano kayong pwede mo ilagay rito eh, no? Ayan o, bang! Lagay mo ng abubot mo, mga aparatos mo. Huwag yan boy, alam mo ha. Diba, lagay mo ng shit dyan. Tapos, ayun o. So may lagayan ka rin dito. Kunwari, laundry box na masyadong mataas, hindi kasya sa pahaba. Pwede mo rin yung ganyan. Pati yung kabilang upuan boys, ganun din. Para naman i-unlock siya, taas mo lang ulit to. Tapos, ibaba mo na. Diba? So, ganun lang siya kadali boys. Sobrang dali gamitin itong Jazz na to. So, sa likod boys, pakita ko na lang rin sa inyo kung ano yung itsura kapag nakaupo kayo dito po. Kunwari boy, nakaupo ka dito pa. Bang! Shit! Tangina, sobrang nagagandahan talaga ako sa moonroof boys. Hindi ko alam bakit. Kasi, kunwari ito, itatapat ko sa mata ko. Ayan. Ito yung POV ko kapag nakatingin ako sa salamin ngayon. Kung ano nakikita ko, yan din yung nakikita nyo ngayon. Ganda no? Isipin mo, may ginagawa kayo dito sa likod, par. Kunwari, nagdadasal kayo. Diba ito makikita mo, boy. Sheesh! Sobrang tontuwa talaga ako boys. Actually kapag nagda-drive ka, hindi mo naman halos nakikita. Pero pag nasa likod ka, ito yung best place para sa panoramic roof eh. Dito sa likod talaga. Ganda. Pagdating naman sa legroom, ito yung driving distance ko. So medyo malayo ako mag-drive boys kasi malaki tiyan natin. So nilalayuan natin. Pero ito yung legroom boys. Pasok na pasok pa rin naman. So walang problema kung marami kayo. No? Ang problema lang dito boys is sa sobrang lowered nitong sasakyan na to, halos 3 or 4 lang. Sa 4 pilit na. Dahil nagra-rub na siya medyo dito sa gulong sa likod boys. Dahil medyo malaki yung mags natin. 16x7, offset 35 to. Itong Regiomaster natin. Tapos naka 205 tayo, so medyo nagra-rub na siya dito. Pero okay lang, hindi naman tayo madalas nagsasakay ng shit dito, mga tao. Kadalasan natin kinakabi dito mga pyesa talaga. Tapos dito naman sa likod boys, ayan, pakita ko na lang rin sa inyo. Ayan, naka-coil over na rin pala to boys. Napakita ko lang rin sa inyo. Ayan, naka-coil over siya na BC coil overs. Medyo tinarantado lang, ang dumi na. Hindi ko lang ba't ganyan. Front tsaka rear naka-coil over siya na BC. So ako, ginagawa ko, sinasagad ko lang ng todo clicks to. Kasi gusto ko ng medyo stiff na ride. Sanay na ako sa SR ko. Hindi ko alam bakit nagkaganon, pero supposedly comfortable kapag naka-coil overs, diba? Pero ako nasanay lang ako talaga sa matigas. Dito medyo challenging kasi itong space na to, actually na-atras pa to. Ayan, medyo masikip dito, no? Medyo hindi ko gusto yung size nito. Siguro mas hiraban pa ng onte, pwede na, no? Tapos dito may lagay ng, hindi ko alam ano pwede mo ilagay dito. Yeah. Tapos meron pa pala dito, naalala ko may strut bar sila na nilalagay. Kaso hindi ko pwede maglagay dahil sobrang dami nating gamit. Ito tools din. Tapos ito mga pang-wax natin. So kapag umalis ako, lilipat ako sa sasakyan. 3 yung palagi kong dala. Tapos yung reserve tire boys nasa baba nito. So ayan, tataas mo lang to. Makukuha mo na yung reserve tire. So yun lang naman dito sa likod boys, no. Tignan mo naman yan boy. Bagong! Ganda talaga ng si Gasol eh. Pero boys, yun lang talaga, medyo kadiri yung pintura nito. So wag nyo masyadong puriin siya sa Facebook. Kasi hindi talaga maganda yung pintura nito. Kunwari ito boys, papakita ko sa inyo mga lahat nitong sasakyan na to. Ayun o, tingin mo to. Ano yan? Ang inano to boy. Parang kapag tinusok ko to, masisira yung pintura eh oh. Pabulaan na eh no. Tapos, ayun, mga hindi naka-align. Mga hindi na, medyo may basag na dito. Ayan. Dito rin, hindi naka-align boys. Ayun, no. Kumbaga sa malayo, pogi siya, no. Pero kapag masailan yung titingin, parang ako, sobrang bagsak to. As in, siguro, i-rate ko paint job na ito, mga 3/10 lang. Yung 3, kasi, hindi, mga 2 lang pala to. medyo kadiri talaga pag pinta dito boys, no. Or siguro hindi naalagaan ng dating may-ari, hindi ko sure. Medyo nagkakrakadoodle do kasi yung mga paint nito boys eh. Sa kabila medyo may alon, hindi ko masyado maintindihan boy. Nakausap ko yung dating owner nito, pinakita niya rin yung mga pictures nito dati ni Gasol. And sobrang detailed din naman yung pagkatirada nila. Nagkataon lang siguro na napunta to sa owner na hindi masyadong maalaga.
So medyo nagbitak-bitak yung kanyang pintura, no? Tulad nito boys, oh, ayan, no? Ayun, bumubula rito. Tapos may bula dyan. Yung mga maliliit na ganito boys, masakit kasi siya sa mata eh. One time, funny story, hinahanap ko papagas ako, first time ko magpagas sa Jazz, hinahanap ko sa yung lever para mabuksan yung gas tank. Pucha, pinipindot lang pala to boy. Ayun o, di ba? Alikabok ah. Medyo na-touch upan na kasi namin yung paint nito, pero nung nakuha namin to boy, sobrang dami niyang mga naiwan na mga red spots dun sa kanyang dating owner, no? So makikita nyo yan boys sa engine bay. Pakita ko sa inyo boys yung engine bay. Ito pala yung overlook interior boys sa loob natin. Pang ganda talaga. Medyo hulas na rin yung kanyang upuan. So actually boys, meron to yung orange eh, pero hindi ko alam pang anong concept yun. So ayoko nang alamin, magagastos na naman tayo. Okay na yun, wala tayong alam masyado, di ba? Basta may pan-daily car tayong sasakyan. Tapos dito naman sa engine bay boys, pakita ko sa inyo. So itong makina to boys is 1.5 liter engine, na same to sa Honda City. So nakuha ko to boys, naka air filter to actually, yung parang carbon filter. Tapos ang hindi ko lang nagustuhan sa carbon filter na yon, maganda siya actually kapag may ugong gumagano. Pero ako never talaga ako naging fanboys ng aftermarket filters dahil nga hindi sila maganda aesthetically tignan sa kotse, no? Kasi may maraming naiiwan na space. Dahil nga itong kotse natin hindi naman to racing, all stock concept yung binubuo dito. So bumili lang ako ng stock na air filter, which is why nakakapagtaka bakit puta may tubig dito boy. Ano ba to? Para ipakita sa inyo yun, no? So may mga kulay-kulay dito, nagbibitak yung pintura. Ayan, no? Yung mga ganyan boys. Ayan. Pero okay naman yan, hindi ko naman masyadong, wala naman ako masyadong paki dyan dahil tago naman siya. Tsaka na-touch upan ko naman to. Hindi lang ako satisfied talaga sa pintura nito kasi medyo maganda naman siya overall. Siguro kung naalagaan lang to, medyo tumindig-tindig. Pero so far sa kung ano nakikita ko, medyo 2 over 10 yung pintura niya ngayon, no? Ayan, bumili pa pala ako ng cowling para sa air duct pala sa hood. So kasi kapag running kayo, dito yan papunta sa hood, papunta dito sa filter na to. So dito niya binabato. Ito, binabato niya papunta dyan. Tapos ang mga ginawa ko dito boys, nagpa ATF na ako, nagpa change oil ako, nagpa throttle body cleaning, nagpa tune up tayo, nagpa tappets. Lahat ng hard PMS ginawa na natin dito para sa Jazz na to. Pina-undercoat ko na rin pala to boys. Kila Buff Garage, sila nag-undercoating nitong sasakyan na to. Sobrang tigas. At gusto ko lang boys na protektado na yung ating sasakyan in the long run. So ito naman yung mga ayaw ko kay Gasol. Number 1, paint. Number 2 is yung gas consumption. Akala boys kapag naka Honda Jazz ako, magiging matipid na yung level ng fuel consumption. Pero sobrang lakas pala na ito sa gas. To be honest boys, sa long drive, on 200 kilometers na long drive natin, ang kinalabasan ng fuel consumption nito boys is parang 12 kilometers per liter. So alam ko naman natataas pa yun kapag longer rides, pero sa itsura niya kasi boys parang economy car. Dapat makaka 14-15 to eh, di ba? Pero sa traffic boys, dun siya malala par. Hindi nyo naman sinabi sa akin na ang Honda Jazz pala sobrang lakas sa gasolina. So sa traffic siguro mga 7 or 8 lang siya per liter sa akin. So medyo para sa akin malakas yun. Mas tipid pa ata si Barak dito eh. So well yun lang, kung gusto nyo kumuha ng Jazz, take note nyo lang, medyo hindi siya yung on the fuel efficient side na sasakyan. Medyo malakas talaga to sa gasolina boys. Ako sobrang very vital ako sa fitment ng sasakyan, no? So kung makikita nyo to, bumili na ako nung retainers, pero kasi hindi niya pa rin nakukuha yung tamang fit na gusto ko. So hindi ko alam boys saan to dadalihin. Comment down below boys kung sino yung trusted shop nyo pagdating sa mga ganyan. Tapos dito, ayun kung makikita nyo boys, may mga bula-bula na rin to kasi tinatchapan na rin namin to, no? Yun lang naman, no? Kasi pagdating sa Honda Jazz boys, sobrang basic nito. Actually natutuwa ako sa Honda Jazz na buo natin ngayon sa kung ano man yung pinagbibili ko dito kasi sobrang mura lang ng parts boys. Kunwari bibili ka headlight, ang brand new na ang second hand na headlight boys na makintab parang manasa 5K yung Stanley na SR. Sobrang mahal tol. Tapos yung mga filters, magkano air filter nito, parang 300 para dito. Tapos yung cabin filter parang 80 pesos, 90 pesos, binilihan ko na. Tapos ang mga mahal na parts lang talaga dito boys is yung mga Mugen, mga hybrid type shit. Sobrang dami rin mga mahal na parts. Pero kung sabi ko nga sa inyo, kung
magsistay kayo sa kondisyon ko ngayon na walang alam, puta, murang-mura yung Jazz boy. Huwag niyo nang alamin. Next video, gagawan ko to ng likes and dislikes kung ano mga nagugustuhan ko sa sasakyan na to. So far, siguro mga naka 4K, 5K kilometers na ako dito sa sasakyan na to. Nakailang dala ko na rin to ng Tagaytay, pero Baguio hindi ko pa nadadala, La Union hindi pa rin. Tapos maghahanap tayo ng mga Jazz friends boys kasi gusto kong matuto pa. Ayoko yung mga pyesa sa mga hacks, mga tips para lang sa Jazz to. Ayun pala boys, to, kung maghanap pala kayo ng Jazz, tatanungin nyo Jazz GD, GE or GK, ano pinakamaganda boys? Syempre sa akin pinakamaganda yung GD, diba? Iba kasi talaga boys yung tindig ng headlight nito. Papakita ko lang ulit sa inyo. Ayan boys, may headlight pero kung tsaka di naka-align yan, ang ganda kasi tignan eh, no? Again boys, never ako naging fan ng all black na mags, pero pagdating sa ganitong kulay ng sakyan, ganda, no? Nga pala boys, para sa magtatanong bakit nakatint si Gasol, dahil ito yung daily car natin, no? Meron pa tayong SIR, Pajero, yung dalawang yon naka clear tint, naka shaded tint lang. Dito ko naramdaman yung modelo na kahit anong oras gusto ko umalis, aalis ako kasi hindi mainit. And shoutout again sa 2020 Nano Ceramic Tints, sila nag-tint para kay Gasol. So, ayun, ganda. Ang kinagandaan dito sa tint na to boys, kahit gabi nakakita pa rin ako. Tapos, again, para sa magtatanong anong headlight natin na ginagamit para kay Gasol, none other than Crichton LED lights. Ayan boys, ayun, Crichton. Wow, Crichton lang. Yan din ang gamit natin sa SIR, sa Jazz, sa Fortuner, saka sa Pajero. Crichton yung ginagamit natin. Ito yung Facebook nila, BAM. Comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong gawin natin sa sasakyan na to. Share ko naman sa inyo boys kung bakit ko sinuwap si Barak dito. Dito tayo sa loob boys, upo tayo. The next day. Asa na si Barak? Si Barak boys, no, kung iaalala nyo, si Barak yung ating Honda Civic na SIR, no. Basically ang nangyari, meron tayong Barak, no, yung SIR natin. Nagsabay sila ni Osama, no. So binili natin si Osama, yung SIR nating isa pa. So basically nagkaroon ako ng dalawang sasakyan, dalawang SIR. Kung naalala nyo, binibenta natin tong si Osama kasi nung na-aksidente ako boys, alam nyo naman na-aksidente ako, mas gusto ko talaga si Barak, no. Malayo, sa kulay pa lang boys, mas gusto ko talaga yung itim. Kasi yung red, ayun yung red boys, hindi ko masyadong medyo hindi siya SIR looking sa akin. Mas SIR looking sa akin yung itim. Ewan ko, parang mas matapang yung itim. For some reason, mas gusto ko talaga yung itim boys. Barak all the way ako until nakalakad ako boys, no? Nung na-reborn ako nagising na ako sa aksidente, no, na-reborn na tayo boys. Syempre ginagamit yung mga sasakyan, di ba? Dito ko naisip na bakit ako may dalawang SIR? Bakit ako may dalawang SIR na parehas na kotse, parehas na concept, same lang, same engine, different interior. Bakit ako may dalawang SIR? Dito ko naisip na pagdebahin yung dalawa, di ba? Pam magkatabihan boys, iniisip ko yun. Sabi ko, bakit ko kailangan ng dalawang SIR? Hindi ko naman kailangan. So anong nangyari niyan boys, sinuwap ko po dito sa Honda Jazz natin. So basically kaya ako in-out si Barak is para kasi on tanga, dalawa sasakyan ko. For sure may isa doon hindi magagamit at mabubulok lang. Tatanungin nyo paano ko nasabi, nangyari na yun boys. Dalawa si Gary tsaka si Cory, sabay ako meron. Si Cory ang nabubulok, no? So para sa akin, kaya natin to kinuha tong Jazz na to boys, is ito kasi yung pan daily natin. So kung mapapansin nyo boys, naka-tints tayo. Ayun, naka-tint tayo boy, ayun oh. Bang, di ba? Ayun boys, tinted car. Ako alam niyo naman boys, never ako talaga naging fan ng mga tints. Pero kasi sa trabaho natin, kailangan natin umalis ng umaga. Ang nangyayari tuloy, kunwari lahat ng kotse ko walang tint, di ba? Nangyayari, lahat ng lakad ko, puta hapon na. Ano oras magsisimula araw ko niyan? Di ba? So, wala, kailangan talaga natin ng tint boys. Hindi ko kaya talaga ng walang tint. Kaya dati, pero ewan ko, iba talaga yung feeling kapag alam mo nag-vlog ka, walang nakakita sa'yo. Pwede ka maging kamote. So iba talaga kapag naka-tint boys. Tsaka syempre mainit kasi talaga. So yun ang kwento ni Barak boy. For sure talo ako sa deal. Malayo yung kondisyon ni Barak dito. Ang pangit na nga kondisyon nito. Parang galing buy and sell. Hindi ko talaga nagustuhan yung pintura nito. Kung ikukumpara mo kay Barak, sobrang layo boys. Eto na si Osama boy. So pang sheesh! Grabe boy, ito talaga yung isa sa mga, ito yung masasabi kong ganito yung mga idol ko ng mga SIR dati. Tingnan mo naman yung pagkalatag yan kasi par sheesh!